Good evening mga kaisog. Ayun nga po ay magsasara na po tayo ng tindahan. Iniisa-isa ko na lang po dyan ang mga aking paninda sa labas. Yung mga like candy. Yan, makasi mabinta yan sa bata. Yan po ang mabinta sa bata ng mga candy na tigpipiso. Magkano lang din naman ang tubo ko dyan. At itong mga bigas ang hassle na. Mabigat. Ayan. Kailangan ko talaga isa-isahin yan kasi hindi pwede iwan yan sa labas. Yan lang naman ang inaano ko. Tapos yung mga laruan yan, natig sa 7, kasi yung iba tig 5. Eh, syempre, kailangan din natin tumubo. Kaya, tig sa 7 na lang. At yan nga po yung laundry basket ko. Ginawa ko na lang po yan ng lalagyan ng sako tsaka uling. Kasi organized po pag yan nakalagay. Pangit kasi sa ibang lagayan. Ayun, at nagmamadali na nga po ako at alas 9 na. Nagsasara po talaga ako alas 9. At lalo na po ay inaantok na yung mga anak ko. Pero po pag walang pasok, pwede ko naman i-extend yung oras na magsasara ako. Lalo na pag nandito yung asawa ko. Yan, ang katulong ko na lang dyan is yung anak ko, yung panganay ko. Natulong na nga po sila. Mas maganda nga po yung wala kang kasama sa bahay. Kasi po nagagawa ng mga bata yung obligasyon nila. Kasi kung may kasama is palautos, kung ano-anong inuutos sa kasama mo. Yan. Tulad ng pamangking ko. Kaya pinapagalitan ko yung mga anak ko. Siyempre, wala naman sahod ang pamangking ko. Siyempre, gusto din niya magkapera, umalis. Kaya, hayaan po natin. Pass is pass. Kumbaga. Ayan po. Kaya ako ngayon, parang feeling ko gumaan yung buhay namin. Ayan, kasi nakilos na yung mga bata, yung natulong na. Hindi na ako mainitin, hindi na yung magagalitin ako, hindi na. Ayan, parang lagi na akong relax. Nagagawa ko na lahat ng nagagawa ko kailangan gawin sa bahay. Ayan nga, at ito naman yung mga yan, tuyo. Ayan, ipapasok ko na yung mga tuyo. Mabenta din sa akin yan, may mga cup. Ano din ako, plastic cup, plastic, kailangan talaga mga plastic. Charot. Ayan nga, at ang munggo ko may arena pala na halo na. Nagtatakal din pala ako dyan ng mantika. Kasi mas tingin ko mas marami akong tutubuin pag tinakal-takal ko na yung mantika. At yun din ang binibili nila kasi nga saktuhan lang. Pag nagluluto sa like itlog, pag 5 pesos na mantika, makakaluto ko na ng ilang itlog niyan. Yan. Mas mabenta sa akin tig pa 5.5 na mantika. Kaya binabala ko rin pati magtakal na din ng tig sa 10 mantika. Mas makakatipid nga naman talaga. Ayan nga, at marami pa akong laruan. Yung pabalabunutan ko po dyan, kukunti na lang ang laman. At binabalik-balikan talaga ng mga bata. Tinitingnan ko pa nga dyan kung uulan eh. Kasi talagang tinatakpan ko yung mesa sa labas. Para nga, pag umulan, hindi nababasa. Takip yan ang motor ng asawa ko. At ayan nga po, konti na lang ang aking ipapasok dyan. O, lilipat ko na. Mahirap po talaga, ayan. At pinatay ko ng ilaw. Ang ilaw ko nga pala dyan, yung parang malilit na bumbilya na kulay red. Maano siya, maano siya, yung attraction siya sa tindahan. Kasi nga, iba ang kulay, ibang liwanag eh. Kaya nakakaakit tingnan. Ayan. Kailangan ko pa talaga ng tungtungan dyan para dyan sa kabila. Hindi ko maano at nandyan yung aso ko. Actually, pinaampun ko na po talaga yung aso ko. Kaso nga lang, dinala na nung aampon sa phase 2. Aba, ilang beses umuwi dito. Lagi daw nakakawala dun sa kanila kasi napunta dito. Then, nung sabi ko nga kukunin na lang namin kasi nga lagi naman na uwi dito. Yun, pagpunta ko doon, ginagawa lang naman palang bantay sa unit. Kawawa, naiinitan. Ay, nako, ang kilikili ni Manay, ang itim. Ay, maputi yan. Sa cellphone lang yan, mukhang maitim. Ayan nga po, at konti na lang po ang aking sasara ko na po yan, oh. Tapos nakalimutan ko pala yung bumbilya. Munti ko na maisara yung
sarado. Buti pala napansin ko. At ang maglalak po pala dyan yung anak kong babae. Nagpatulong ako. Ayan, sabi niya, Mami, dahan-dahan lang ha. Baka sabi maipit ako. Kasi minsan binabagsak ko yan. Kasi nga, nakatungtong lang ako. Ang iniisip ko, baka maputol yung upuan. Mahulog din ako. Ayan. Mabigat po kasi talaga yan. Nilagyan ko nga yan ng tarpaulin. May kahoy. Kaya hindi siya magsakto. Ginawa ko, buti yung harang ko dyan sa baba. May awang, kaya doon na lang siya, kaya ayan may awang, pinatulak ko pa sa anak ko, ganun din pa talaga, di nagbago, nakaawang talaga yan. Ayan, mabilis ang anak ko, inulit niya. Hindi nga ang kulit talaga ng mami. Ayan nga mga kaisog. Ay nga po, nagmamadali na ako dyan magsara at mag-aayos pa ako ng higaan namin. Yan. Kasi puro na sa kwarto natutulog yung mga anak ko. Ayaw na nila sa kabila at wala nga silang kasama. Kaya lagi na lang sila sa kwarto namin. Pero pag nandito ang asawa ko, dito sila sa kabilang kwarto. Ayan. Nilipat ko yung mga cup at hindi ko isasara yung isasara ko pala hindi. Ang gulo, kausap. Mga kaisog, pasensya na. Naguguluhan na talaga ako dyan kung anong gagawin ko dyan at nakaangat talaga yan. Thank you for watching.